Si Bureau of Corrections sa Chief Katapang ipinagmalaki ang 69% na pagbaba nitong congestion rate sa mga kulungan sa ating bansa. May mga report dyan si Bombo Annalise Subirano. Ipinagmalaki ni Bureau of Correction Director General Gregorio Katapang Jr. ang pagbaba ng congestion rate sa mga piitan sa buong bansa. Ibinaba ng Bucor ng 69% ang siksikan sa mga kulungan sa bansa mula sa 356%, ngayon ay nasa 287% na lamang. Sinabi ni Katapang, malaki ang naging epekto ng 69% pagbaba ng congestion rate sa mga kulungan ng bansa. Ito ay dahil sa pagpapalaya ng maraming persons deprived of liberties o PDLs. Anya, noong 2025, umabot sa 10,000 na mga persons deprived of liberty ang pinalaya ng Bureau of Correction. Itinuring ni Katapang na isang record-breaking. Nakatulong din sa pagbuwag ng mga pasilidad ang malawakang paglilipat ng halos 14,000 person deprived of liberty sa New Bilibid Prison. Ipinagmalaki ng Bucor Chief ang matagumpay na pagbuwag sa mga illegal na kubol at pagsamsam ng mga kontrabando sa loob ng mga kulungan na anyay patunay ng mas pinaigting na disiplina at kaayusan sa mga posibilidad ng mga penitentiary. Ibinahagi din ni Katapang na sa unang 3 taon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., halos 18,000 PDLs ang pinalaya matapos ang sentensya. 5,000 ang nabigyan ng parol at 4,000 ang naabsuelto. Inanunsyo rin ni Katapang ang pagtatayo ng Supermax Prison sa Occidental Mindoro na may kabuang pondong 6 billion pesos mula sa 2026 hanggang 2028. Bukod dito, magbubukas din ang Bucor ng Corrections Academy sa Tanay Rizal upang higit na mapahusay ang pagsasanay ng kanilang mga tauhan. Pakinggan natin si Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. Sa natin ng 69% yung congestion, unang-una nagpalaya tayo na napakarami. Ito ngang kakalipas na taon, 2025, 10,000 ang napalaya natin, no? Talagang record-breaking na naman yan. And then yung malakihang transfer nga ng mga PDL sa New Bilibid Prison, almost 14,000. Kaya kung inimbitahan ko kayo, bumisita kayo ulit sa New Bilibid Prison, matutuwa kayo kasi hindi na masyadong congested. And then yung contraband, lahat ng mga illegal kubol na na-dismantle natin, napakagandang accomplishment po na pwede natin ipagmayam. Si Bucor Director General Gregorio Katapang. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise. Yeah, Bombo. Yes, Bombo Dennis. Nais ko lang mailaman, dahil alam ko bahagi din ng tututukan mo ngayong maghapon yung ilang activities ng Palasyo Malacanang. So, ano mga nakaschedule ni Pangulong Marcos knowing na may hinahabol din na tiyempo para dito sa pambansang pondo, Bomboan? Oo, tama ka, Bombo Dennis. Patuloy nating inaabangan dahil nasa palasyo lamang ng Malacanang si Pangulong Marcos at patuloy na binubusisi itong 2026 General Appropriations Act. At ito nga, kahapon ang sabi sa atin ng Presidential Communications Office, hindi aalis ang Pangulo, wala siyang travel abroad man o sa dito sa ating bansa dahil ang kanyang tututukan ay itong pag-review sa ating pambansang budget. So next week, Bombo Dennis, posibleng inaasahan nating lalagdaan na ito ng Pangulo dahil gagana ang ating pondo ngayon ay dahil sa reenacted budget tayo ngayon, Bombo Dennis, ng ilang araw. So paglagda ng Pangulo sa ating 2026 General Appropriations Act ay ganap na maging batas ito at talagang magkakaroon na tayo ng panibagong budget para sa fiscal year 2026. So sa ngayon, Bombo Dennis, ang pagkakaalam natin at ang sabi sa atin ng Presidential Communications Office na nanatili sa palasyo ngayon ng Malacanang si Pangulong Marcos at patuloy sa pagre-review kasama ang gabinete at kanyang mga economic team dito nga sa pag-review sa ating pambansang budget, Bombo Dennis. Okay, isa pang punto, kailan yung New Year's call o yung Ban de Honor para naman doon sa mga diplomatic corps at iba pang kabahagi sa mga kalintulad na aktibidad, Bomboan?
Sa ngayon, Bombo Dennis, hindi pa naglalabas ng itong schedule of activities ang Palasyo ng Malacanang regarding dyan sa New Year's call, no? But basically siguro after ng paglagda ng Pangulo sa ating 2026 budget, saka susunod itong mga New Year's call, Bombo Dennis. Okay. With that, maraming salamat, Bombo Anali. Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.